Talagang aabangan natin ito. May bago palang testigo na ihaharap at haharap sa Blue Ribbon Committee. Sa pagsisimula muli sa November 14, ayon mismo dito sa nagbabalik na chairman na si Senador Ping Lacson. Ito yung report. Ito ang tiniyak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa gitna ng inaasang muling pag-aalal sa kanya bilang chairperson ng naturang komite. Kinumpirma rin ni Lacson na may mga dati at bagong papangalanan ng naturang napakahalagang testigo sa pagdinig. Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. Dagdag pa ng senador, isinapinal na ngayong linggo ang affidavit ng bagong witness. Ngunit iginit niya na dapat ay base sa mga ebidensya, dokumento, ledger at digital files ang mga sasabihin nito. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng, ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. So, yun ang aming usapan. So, meron nga. May kondisyon. Kung walang dokumento, wag magbabanggit ng pangalan. Baka makasira. Kung meron, sige. So, kaya lalong aabangan natin. Tama yan. Maging maingat na ang komite kasi yung nangyari ho kay Sergeant Orly Gutesa. Alam namang dokumento siyang binanggit . Binasa lang yung nagkabuhol-buhol na sinumpaang salaysay at ang inakusahan ay kung sino-sino na di umano'y siya nagdideliver ng pera pero wala hong kakulang dokumentong magpapatunay. Maliban na lang kung siya'y muling haharap sa komite at magdala ng dokumento. Kaya lang mas mahirap paniwalaan dahil nasira na siya dito sa kanyang sinumpaang salaysay na parang tinuktor. Kaya ang controversial dyan si Mike Defensor at Marcoleta dahil parang sila ang nasa likod nito. Tapos sinabi pa nilang nasa kamay ng Marines, hindi naman pala totoo. Dahil sabi ng Marines at ng Philippine Navy, wala sa amin si Orly. At bakit nga ba naman babalik sa ano yun? Ay nag-resign na yun . Hindi na siya membro ng Philippine Marines. Bakit naman siya kukupin ng Marines at ng Navy? So hindi talaga totoo, fake talaga. So, yung unang sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa, hindi ka panipaniwala dahil walang kaukulang dokumento. Ngayon, ang sinasabi ni Senador Lacson, dapat may dokumento ang susunod na testigo. So, ang dami nating aabangan. Merong testigong lalabas, kung may dokumento, pagsasalitain, pag wala, medyo malabo. Si Saldico, inibitahan dyan, at saka ako si dating Speaker Martin Romualdez. Pwedeng online kung papayagan sila. Lalo na si Saldico nasa abroad pa, nagtatago pa, pwedeng online, hindi siguro masama. At yung iba pa. Kaya mas kaabang-abang. Mas marami tayong malalaman dito sa pagbabalik ng Blue Ribbon Committee ngayong buwang ito, by November 14. After makumbinsi ni Senate President at ng majority ng mga senador na si Ping Lacson ang bagay na maging chairman. Okay? Pero alam ba ninyo na mayroon pala talagang ginawang plano ang minority, yung mga kilalang Duterte senador na talagang makuha ulit ni Marcoleta yung komite? Hindi naman pwede. Kasi ang Blue Ribbon Committee ay hahawakan ng nasa majority. Yung opposition ay gustong mag-control ulit. Hindi pwedeng mangyari. So anong layunin? Bakit gustong-gusto nitong mga oposisyong ito na ibalik at hawakan muli ni Marcoleta ang Blue Ribbon? Nagkaroon pala sila ng ganyang plano pero nabaliwala kasi nanaig pa rin ang majority senador na si Ping Lacson ang choice nila, not Marcoleta. Ayan. Kaya asahan natin na magdidebate na naman sila dyan. Pero sabi ni Ping Lacson, tatanggapin ko yan, pero sasagasaan, dapat masagasaan. Ang manggugulo na senador, hindi niya papayagan. Kaya kung may balak itong oposisyon, led by Marcoleta, na harangin ang gagawin ng Blue Ribbon Committee, away ito. Hindi sila papayag. At ang taong bayan, naniniwala, mas bagay si Lacson maghawak ng komiting ito kaysa sa kay Marcoleta. Kasi nga si Marcoleta nasira
doon sa kanyang bit-bit na testigo na nagbasa ng sinumpaang salaysay, sabit-sabit naman. Kasi mukhang siya nga ang gumawa at nagturo nito. Yan kay Orly na yan. Ayan na. Nagkabukuhan talaga. Kaya, abangan natin. Wala tayong choice. Kailangan abangan. Pero ganun pa man, dahil in aid of legislation, trabaho nila yan, ito naman hong ICI ay tuloy-tuloy po ang pagre-rekomenda ng mga kaso. Marami na hong nirekomenda ang kasuhan. Susunod yung mga hindi pa nabanggit. Ako naniniwala na marami pa ho. Nagsisimula pa lang. 3 batch pa lang ang naisumite ng ICI na pinakakasuhan. Mga opisyalis ng DPWS dati, kasama Secretary Bunuan at 2 senador. Mayroon pa. At saka congressman. Mayroon pa hong mga congressman at senador na susunod. Huwag kayong magmadali. Dahil maingat na maingat pala yung ICI sa mga dokumentong nakakalap nila. Dino-double check ito bago dalhin sa ombudsman. Then ang ombudsman po ang magbibigay ng final decision at pagpapail ng kaso before Sandigang Bayan. Kasi lahat yan papunta ng Sandigang Bayan. So ayan na ho, gumagalaw na. Ang ating aabangan na sinasabi nilang maraming makukulong ngayong Pasko. May ipakukulong sila, ang gobyerno. Whole of government approach. Ipakukulong nila ngayong Pasko. Marami-rami yan. Abay kung 200 to 1,000 personality. Marami-rami talaga yan. At tuloy-tuloy po, continuous ang mga investigasyon. Kaya walang katahimikan, walang peace of mind, ang mga guilty. Yung mga guilty, magsauli na kayo ng pera. Yung mga guilty, humarap na kayo, maghanda na kayo. Kayo'y talagang ipakukulong. Non-bailable ang plunder at graft in corruption. Kaya dapat lang, hindi lang makumpiska o isurrender nyo ang inyong property at mga pera na pag-aaray ng mamamayang Pilipino kung hindi kayo mananagot pa rin sa ating mga batas. At yan ang focus, yan ang layunin ng administrasyon na suportado ng majority ng mga Pilipino. Ang sumusuporta lang sa mga akusado, proponent ng project, public works official at mga kontraktor ay yung inyong mga kamag-anak o yung mga anti-Marcos na ayaw kayong makulong kung anong dahilan hindi ko alam. Pero ang matinong Pilipino naghahanap ng katarungan dahil ninakawan sila. Pabor na pabor sila. Medyo mabagal lang, pero dahil parte ng rule of law, hindi ganong pabara-bara ang ebidensya, kailangan sigurado. Yan ang bili ng Pangulo, siguraduhin ang ebidensya bago i-file ang kaso. Case build up bago i-file ang kaso. Para tuloy-tuloy, walang makakawala. Lahat kalaboso, kaabang-abang ito.